So ayan, magandang araw sa inyo mga kagulong. Magandang mainit na araw. Yan, ang init ng araw ngayon mga kagulong. Ayan. So ngayong araw ay pag-usapan natin ang tungkol sa ating mga bag. Ito ang tinatawag na luggage bag courier. Yan. So pag-usapan natin kung hindi na ba talaga kailangan iparehistro. Yan, alam ko iba sa inyo nag-iisip kung kailangan ba talaga iparehistro ang ating mga bag. Kung legal ba talaga tayong nagmamaneho ng ating motor na kailalamove na may kasamang bag. Yan, pag-usapan natin ngayon yan. Sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Ay click na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga susunod pang video. So ayan. So una, marami kasing haka-haka mga kagulong, 'di ba? O kung kailangan pa ba talaga nating iparehistro ang ating mga lalabag. Kasi dati nangyari na rin yan mga kagulong. Yung ating mga top box yan, 'di ba? Pinaghuhuli dati yan kasi pinagbawal. Kung hindi nakarehistro, bawal kang magdala ng top box. Huhulihin ka ng mga enforcer, 'di ba? LTO. So yun, naayos naman yun mga kagulong. So pinapayagan na ang top box. Yan, magkaiba kasi ang top box at saka sa lalabag. So ang top box pinapayagan na gamitin nang hindi na kailangan iparehistro. Yan, top box yan mga kagulong. Basta approve ng DTI. So lahat naman ng nilalabas ng top box ay aprobado na ng DTI. Yan, dumaan sa masusing inspection mga kagulong. Yan. So ngayon, tungkol naman sa ating mga lalabag. So yan, tungkol to sa mga kuryera, hindi lang kay Lalamove, TikTok, Speedy, o sino pang mga delivery rider dyan na gumagamit ng courier bag. So yan, para sa lahat ng mga kagulong, para sa kaalaman ng lahat, para at least kahit paano alam nyo rin, 'di ba? Alam nyo rin kung ano talaga ang totoo. So ayan, kasi ako marami na akong pinuntahang LTO mga kagulong. Yan, pumunta na ako ng Sabang na LTO, Muntinlupa, at saka ngayon sa Imus. So tatlong LTO yung aking pinuntahan mga kagulong. So ito ay legit na informasyon galing mismo sa LTO. So yan, tatapusin nyo para at least alam nyo kung ano ba talaga. So hindi na ako magpatumpik-tumpik pa. So ngayon, iisa lang ang kanilang sinasabi. So ang ating mga bag, lalo't ginagamit natin to pan-deliver, di ba, panghanap buhay, dapat iparehistro. Pero ang sabi nila Lalamove, hindi na kailangan kasi nga bag naman siya, backpack bag. Ngayon, may dahilan doon. Ang sabi ng LTO, pwede mong hindi parehistro kung hindi ito nakakabit sa iyong motorsiklo. Kung ito ay nakabackpack sa iyong likod, di ba? Pwede kasi parang bag nga lang siya. Hindi mo siya kailangan iparehistro kung nakabackpack bag lang. Di ba? Hindi nakakabit sa iyong motor. Ibig sabihin, pag bumaba ka na yung motor, kasama yung bag. So hindi nakakabit sa iyong motor yung bag. Di ba? Pwede mo siyang hindi parehistro. Pagkaliwa, wala checkpoint ka, nakabag naman yan, hindi nakakabit sa iyong motor. Yan mga kagulong. Pero once na nilagay sa iyong motor, tinali mo na yan sa iyong motor, yan ay kailangan mo nang iparehistro dahil yan ay ginagamit nating panghanap buhay. Tandaan, kailangan mo nang iparehistro dahil ginagamit na natin yung panghanap buhay. Diba? Diba? Mga kagulong, parang ganyang na box na yan sinusundan natin, nakikita nyo? Parang ganun na rin yan mga kagulong. Kasi ginagamit yan ang panghanap buhay. Kahit sabihin private motorcycle tayo ay courier lang, driver partner lang tayo nila Lalamove, pero kailangan pa rin natin yang iparehistro ang ating lalabag, ang ating mga baggage courier. Tinatawag yan mga kagulong ay baggage courier. Diba?
So ibig sabihin, kailangan nating iparehistro. Ang sabi ng LTO, pag once kayo ay nahuli, 5,000 ang multa, mga kagulong. Magkano lang ba ang parehistro? 279 lang siya, mga kagulong. Dahil nakapagparehistro na ako last March. Pero kung isabay mo siya pagpaparehistro, halimbawa ngayong katapusan ng May, magpaparehistro ka na ng iyong motor, ang babayaran mo lang, mga kagulong, is 100 pesos. Diba? Mag-additional ka lang ng 100 pesos doon sa iyong rehistro. Pero kung ikaw ay tapos na nakapagrehistro, halimbawa nakapagrehistro ka October, December, January, so matagal-tagal pa, mga kagulong. Para iwas huli, iwas aberya, dapat iparehistro mo na, mga kagulong. Ang nagkakahalaga lang naman ito ng 279. Yan. So dapat mong iparehistro ang iyong bag. Sinasabi ng iba, hindi na kailangan kasi hindi naman umabot sa sinasabing sukat, pero ito ay nakakabit sa iyong motor. Magkaiba po, mga kagulong, ang top box at saka ang ating mga baggage courier. Ika nga, pwede mong hindi parehistro pag ang iyong bag ay nakakabit sa iyong likod. Ibig sabihin, nakabag ito, nakabackpack. Pero pag once ito ay nakakabit na sa iyong motor, ito ay kailangan ng iparehistro. Lahat naman tayo, mga kagulong, ay nakakabit sa ating mga motor. Hindi ba? 3 LTO ang aking pinagtanungan: Muntinlupa, Dasma, at saka Imus. So kanina nagparehistro na ako ng aking lalabag, ng aking baggage courier. Kasi sa totoo lang, para iwas huli, diba, iwas aberya pag once ikaw ay natsimpuhan at hindi nakarehistro ang iyong baggage courier. So paalala, alam nyo, mura lang naman, mga kagulong. Kahit alam natin na kailangan talaga natin ng pera, pero mas mapapalaki tayo pag once tayo ay nahuli ng hindi nakarehistro ang ating bag. Yun, hindi siya kasama doon sa memorandum ng LTO. Ang kasama lang doon ay yung mga top box na hindi na kailangan iparehistro. Yun. Pero pag once ang ating bag ay ginagamit na natin pang hanap buhay, diba, nakakabit na ito sa ating mga motor, kailangan mo na siyang iparehistro para hindi ka mahuli. So yan, ito ay legit, mga kagulong, kasi ito ay galing mismo sa LTO. Yan, mga kagulong. At least kung ikaw ay nakapagparehistro ng iyong bag, wala ka ng kabasa daan. Ma-checkpoint ka man, at least ang iyong bag ay nakarehistro sa sa LTO na ikaw ay pwedeng gumamit ng baggage courier. Diba? Pag once ang ating bag ay nakatali na sa ating motor, kailangan mo nang kumuha ng permit. Yan, permit ang tawag doon, pero kasama sa rehistro yung, mga kagulong. Permit ang tawag doon. Paalala, mga kagulong, pag once ang inyong bag ay nakakabit na sa inyong motor, ito ay kailangan nyo nang iparehistro. Hindi naman tayo, mga kagulong, nagpakbag diba? Hindi naman tayo habang nasa biyahe, hindi tayo, yung ating bag ay hindi nakakabit sa ating likod, nakakabit ito sa ating motor, diba? Pero pag ikaw sanay ka na magpakbag, wag kang magparehistro, ipakbag mo lang. Pero pag once ito ay kinabit sa iyong motor at ikaw ay natsimpuhan, maaari kang magmulta, mga kagulong, ng 5,000 piso. So ayan, sana may natutunan kayo, mga kagulong, sa aking video. At ibablog ko rin kung
sasabihin ko rin sa inyo kung paano ako nagparehistro ng aking bag. Gaano ba ito katagal? Gaano ba ito kabilis? Ano bang mga proseso ang dapat nyong gawin para maparehistro ang inyong bag, 'di ba? Sa lahat to mga kagulong ha, hindi lang kay Lalamove, kay Expedito, kaya Mr. Tok, yan, kaya Food Panda, yan. Sa lahat ng gumagamit ng baggage courier, yan, lahat ng gumagamit ng baggage courier, kailangan ng iparehistro. So ayan, sana may natutunan kayo mga kagulong sa aking video ngayon. Kung nagustuhan nyo aking video, paki-like na lang din and share. Kung may katanungan kayo, mag-comment na lang kayo below sa aking video ngayon. Yan, paalala, lahat ito ay legit mga kagulong, legit. Hindi ito sabi-sabi lang. Ito ay legit mga kagulong.